What's crackin'? My name is Hans, and for today's video guys, i-share natin sa inyo kung paano ba gamitin dito guys yung scheduler. So ngayon guys, punta muna tayo dito sa tatlong line and syempre i-check natin kung paano ba ito gagamitin. So scheduler guys. So yung iba sa inyo nagtatanong kung paano ba ito gamitin. So i-answer muna natin guys yung unang tanong dito. Kung pwede ba itong gamitin kahit naka-off yung Nightcraw's application mo. So yun guys, yung sagot doon is hindi. So hindi siya pwede. So kailangan naka-open pa rin siya. Pero ang maganda dito guys is AFK siya pero mas advanced. So ituturo natin yan sa inyo. So first one is dito sa Bastion, Celano, and Avilus. Dito sa mga field guys, okay? So ayan guys, meron ditong level 30. So ayan, kung mapapansin nyo tatlo yung pagpipilian. So di ko lang alam kung tama yung pronunciation ko dito. But for this one guys, let's say Bastion. So dito guys is etong Stone Cliff. Kapag clinic mo tong plus sign is pwede na siya dito mag-farm. So habang nagpa-farm siya guys, pwede mong dagdagan kung gusto mo mag-farm dyan guys ng gold or kung gusto mo ng collection. So pwede until 10 hours. So ang available lang dyan guys is 10 hours. So kapag nagamit nyo na siya, unfortunately, hindi na siya magagamit ulit. Hindi ko lang alam kung daily yung reset nito or weekly. Pero yun nga, wala pa tayong information regarding that. But for this one guys, turo ko sa inyo yung napakaganda. Bakit naging mas advanced to? So una guys, for example dito, lagay natin is dito sa Bastion and Stone Cliff. Kapag clinic nyo yan and start schedule nyo yan, titipin na yan guys. Ayan. Tapos kusa na yan magpa-farm dyan. So ayan guys, kung mapapansin nyo, ayan yung scheduler. So ayan, automatic na siya mag-farm dyan for 1 hour. So pwede nyo naman yan dagdagan. So bakit siya naging next level? So turo naman natin sa inyo. So ayan, pag in-skip nyo, pwede nyo nang itanggalin yan. Okay, confirm lang natin. Tapos dito sa scheduler is tatanggalin natin siya. Bakit siya naging next level? Pag clinic nyo kasi itong dungeon, and karamihan sa atin, ito yung nagiging problem. Hindi tayo makapag-AFK sa mga dungeons kasi nga papatayin tayo. Ngayon, ito naman yung way guys para makapag-AFK kayo. So let's say ang gagawin natin is dito tayo guys sa Erleta. Wala lang siya dito guys sa Masarta. Pero kasi dito sa Erleta, pwede ka rin patayin dito or pwede ka rin mamatay sa mobs. So tuturo natin sa inyo guys ha. For example, itong Erleta Temple. Dito tayo guys sa level 40. So let's say level 40. At ang gagawin natin is magpa-farm tayo dyan ng for example 2 hours or 3 hours. So ngayon yung pots natin kukulangin yan. Kailangan nyo lang i-click tong schedule settings. So ito yung magiging advancement nyo guys. So decide whether the character recovers from victim penalties after it dies. So alam nyo naman yan, kapag namatay kayo, kailangan nyo gumastos ng gold or pwede rin mang free kung bago pa lang yung account nyo. So kung i-click nyo lang dito guys is gold restoration or etong free restoration. So click nyo lang tong gold. Okay? So yan, gold restoration. So kapag namatay ka, kung saan siya magre-restore, ngayon ang next nyong gagawin dito is yung auto purchase. Click nyo lang tong use. Ang sabi dito is decide whether to return to the base and make auto purchase after exhausting HP potions. So ayan yung next. Next one is auto hunt manner mode. So yung manner mode sa mga hindi nakakalam, ayan yung pag may enemies or kapag may monster tas inaatake na ng iba, ang gagawin ng character mo, hindi niya naatakihin yun. Aatakihin niya yung walang umaatake character or walang umaatake na monster. So ito yung manner mode. So pwede mong use yan or pwede mong exclude yung party or party and guild. So click mo lang tong use. Tapos pag ginamit mo na yan, kasi pwede ka dito kapag ka-party mo naman, pwede mo na rin atakihin yung monster. So pwede mo i-click tong exclude party kapag magpa-party ka. Pero malamang hindi mo yung gagawin. And also kung may ka-guild ka naman, kung gusto mo siyang samahan mag-farm, pwede mong i-click to. So kahit ka-guild mo siya or ka-party mo siya, yung manner mode hindi mag-e-effect kasi nga ka-guild mo siya. So dito ka sa use, okay? Kung gusto mo naman ng overall na magma-manner mode ka. So ngayon, X lang natin to. Okay? Ngayon, yung next mong problem dito is baka i-party ka. So sayang yung magiging loot mo. Ayun naman yung settings na gagawin mo. So additional idea lang to sa iba guys. Pero alam ko, karamihan sa inyo alam na to. So ang gagawin nyo lang dito yung auto-approve request. I-off nyo lang yan. Yung request to join, pwede nyo i-off yan kasi mag-farm lang naman kayo. So ganun lang yung gagawin nyo. Ngayon, pakita natin sa inyo guys ha. Ang gagawin natin is, eto, party invitation request. I-on lang natin yan. Gagawin natin is mag-scheduler tayo dito guys. Okay, so dungeon tas Sancona. Okay, so sa Sancona tayo at itatry natin yung level 50 dito. So pwede tayo dito guys yung may ka-party pero hindi natin gagawin yun. Okay, try na natin itong schedule guys. Okay, tapos eto naka-ayos na rin to, gold restoration, pati yan, pati yung pots natin guys. So balik tayo dun sa scheduler and gagawin na natin itong sa Sancona. So click lang natin yan. So cannot run schedule because the HP potion is not registered.
Okay, in the batch purchase settings. So ulitin lang natin, click natin itong batch purchase settings. So dito pala guys, hindi ko pa pala siya na-add sa inyo. So ito, buti na lang nagkaroon tayo notification. So click lang natin to. So ayan, ang bibilin lang natin na uncommon. So siguro let's say para hindi mag 70%, dito tayo sa 27. Okay, so let's say bawasan pa pala natin. Okay, so bawasan natin siya, gawin natin siyang at least 25. Okay, confirm natin, tapos siguro mga 10 neto. Okay, so confirm na natin yan kasi ito naman guys, 10 minutes naman yan. So bali, equivalent siya ng 100 minutes. Okay, so ayan, then start na natin yung scheduler. So balik tayo doon and click na natin tong scheduler. Okay, so yun lang yung meron tayo guys for today's video. So sana guys nakatulong ito, and tandaan nyo lang guys kung mga may additional ideas or thoughts kayo regarding this new update, please comment it down below para syempre guys, tuloy-tuloy tayong mag-improve dito sa Nightcrows. And also guys, kung meron kayong mga nakitang mali sa sinabi ko, please comment it down below para syempre guys, maging aware din yung iba. And also guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel and also follow me on TikTok. So maraming salamat guys. God bless.